Habang nagpapahinga ang mga taga-Persec Motorsports ay pinuntahan na sila ni Subomaki para sabihing tapos na ang oras ng tanghalian. Nagsalita ang isa sa mga ito at tinanong kay Subomaki kung nagdaraos ang mga yun ng FSRS trials simula kahapon. Inisip din nito kung mangyayari ulit ang nangyari noon na naubusan ang mga iyon ng sasakyan sa school, kaya naglibot sila at nagtanong sa mga karibal nila para agad na bumili ng kahit na anong kagamitan para sa Formula Stellar machine. Nakisali si Komazawa sa usapan at sinabing hinayaan kasi ng mga iyon ang mga lampang driver na walang totoong layunin at hindi nagseseryoso. Si Komazawa ay sumubok rin na mag-audition noong nakaraang taon pero ibinagsak siya dahil ang ipinapasalang umano ng mga iyon ay ang mga nagmamaneho na simula bata pa. Pinigilan na sila ni Subomaki sa kanilang pinag-uusapan at sinabing iyon ay dahil mayroon silang mga tamad na nagmamaneho para sa kanila kaya silang mga pribadong koponan ay may pagkakataon laban sa mga koponan na may suporta ng isang tagagawa. Sa pagtatapos ng free run, napaisip si Nobu kung pang ilang pwesto kaya si Capeta. Sinabi ng isang lalaki ang ranggo ng mga ito base sa bilis, nangunguna si Ishihara na nakakuha ng 30.89 segundo, sumunod si Shiba na nakakuha ng 31 segundo, si Nori ang pangatlo na may 31.37 segundo, sinundan ni Daiki na may 31.45 segundo, panglima si Capeta na may 31.51 segundo, at ang panghuli na si Hiroshi na nakakuha ng 31.98 segundo. Natuwa ang lalaki dahil lahat ay nasa linya lang ng 31 segundo pero kailangan pa nilang mas galingan sa qualifier. Sa ngayon ay sisimulan muna ang free run ng Group B at saka sila magsisimula sa qualifier pagkatapos nyon. Ibinalita nila kay Shige na panlima lang si Capeta. Nang mapatingin kay Oka ay tinanong nito kung pang ilan si Ryo at natawa na lang ito sa kanila. Para kay Nobu ay mahigpit na karibal si Ryo bagay na ikinagalit naman ni Monami. Sa isang silid pinag-uusapan ng iba ang tungkol sa sinabi ni Kagami na dalawa ang maaaring makapasa ngayon. Pero para sa mga iyon ay kahit anong tingin nila ay iisa lang ang napipili nila ngayong taon, at iyon ay si Shiba. Pero para sa isa ay may tsansa din si Noriko. Dumating si Tanaka at narinig ang usapan nila at sinabing malapit nang maabot ni Ryo ang 30-second range, kaya naroon ang atensyon ng mga ito. Pero may isang tao na nagpaikli ng kanyang oras ng 1 segundo sa magdamag. Ipinakita niya ang listahan at si Capeta ang tinutukoy niya. Noong isang araw lang ang unang beses niyong magmaneho ng F-stay. Nagulat ang lalaki at sinabi ni Tanaka na hindi rin nila malalaman hanggat hindi pa nila nakikita ang resulta, ngunit kung titingnan ang rate ng pag-unlad, maaring malayo ang marating ni Capeta. Maya-maya pa ay natapos na ang free run ng Group B, at sisimulan na ang qualifier ng Group A mamayang alas 11 kaya pinaghahanda na ang lahat. Muling itinuro ni Shinkawa kay Capeta ang dapat nitong gawin para mas mapabilis at mapababa ang segundo nito para makaabot kay Ryo. Nagsimula na ang qualifier kaya pilit sumisilip si Monami mula sa likod ng mga instructor. Pinigilan ito ni Nobu pero nauwi lang sila sa pagtatalo dahil sa paninilip umano ni Nobu nang bigla silang lapitan ni Tanaka at tumango na ayos lang. Maya-maya pa ay sinabi na ni Shinkawa kay Capeta na simulan na ang atake. Habang nagmamaneho ay iniisip ni Capeta ang bawat itinuro sa kanya ni Shinkawa. Sa panlimang kurbada, napansin ni Shinkawa na hindi umilo ang ilaw ng preno kaya inisip nito na inalis lang ni Capeta ang paa sa accelerator nang lumiko doon. Ang lahat ay pumipreno doon, maliban sa kanilang regular na si Ishihara at hindi niya yun nasabi kay Capeta. Nalampasan na ni Capeta ang huling segundong nagawa nito at bumaba na yun ngayon sa 31.22 segundo bagay na ikinatuwa ni Nobu. Lumapit si Tanaka kay Shinkawa at binati si Capeta. Sumagot ito at sinabing nagagawa agad ni Capeta ang mga sinasabi niya pati na rin ang hindi. Nagtaka si Tanaka kaya tinanong siya ni Shinkawa kung hindi niya napansin na nakaharap sa ibang direksyon ang ulo ni Capeta habang nagmamaneho. Habang palaiko sa kaliwa ay nakaharap ito sa kanan dahil tinitingnan na agad nito ang ikaapat na palaiko, at si Capeta lang ang gumagawa nyon. Samantala, inanunsyo naman si Ryo bilang may pinakamabilis na segundo na halos maabutan na ang kay Ishihara. Para sa instructor nito ay si Ryo na ang pinakamabilis sa lahat ng mga kasali. Muling bumaba ang segundo ni Capeta at halos maiyak si Shige sa tuwa para sa anak. Lumapit dito si Oka at binati si Capeta pero sinabi ni Shige na wala pa ring makakatalo kay Ryo. Biglang tumaas muli ang segundo ni Ryo, at habang may sinasabi doon si Oka ay naisip ni Shige kung gaano nakakahanga ang anak niya dahil sa loob lang ng 2 araw ay naabutan nito ang nakapag-practice ng 2 araw. Hindi niya masabi sa harap ni Oka pero para sa kanya ay walang makakatalo kay Capeta. Masayang-masaya si Capeta habang nagmamaneho dahil sa ganda ng minamaneho niya at pakiramdam niya ay kaya pa niyang mas ibaba ang kanyang segundo hanggat gusto niya.
Naisip din ni Nobo na iyon ang unang beses na nakapagmaneho si Capeta nang walang problema ang sasakyan. Nainis din siya dahil lumang kart lang ang naibigay niya kay Capeta noon kaya hindi niya naipakita ang tunay na abilidad sa pagmamaneho. Naging pangatlo na si Capeta sa pwesto, bagay na ikinatuwa ni Nobo. Habang nalampasan na ni Ishihara ang kulelat na si Hiroshi, kaya sinabi ng instructor nito na may oras pa naman at siguradong gaganda ang oras ni Hiroshi basta wag nitong madaliin ang sarili. Kaya naman pilit tinulungan ni Hiroshi ang sarili. Habang nakatingin sa anak, naalala ni Shige ang mga oras na inalok itong sumali sa Team Autohouse at ngayon ay masaya siya dahil nanindigan noon ang anak na malayo na rin ang narating ngayon. Noon ay inisip niyang sana ay pinilit niya na lang ito na sumali sa Team Autohouse para hindi na yun nangyari noon. Pero ngayon ay inaamin niya na siya ang natatakot na masira na ang Team Capeta na kay Nobo niya itinanong noon. Dahil sa ganda ng performance ni Capeta ay inisip ni Shinkawa na maaari nitong maabot ang 30-second range. Dahil sa sobrang paghahabol ni Raiyo sa kanyang oras ay nagkakaproblema na ito, habang maingat naman si Capeta. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bumangga si Capeta sa nakatibinging sasakyan dahil hindi niya kinayang iwasan ito. Hindi pa alam ng tatlo ang nangyari dahil hindi nila yung tanaw mula sa pwesto nila. Agad na nilapitan ang dalawa at parehong hindi nasaktan ngunit sira ang sasakyan nila. Hindi maintindihan ni Capeta kung bakit nangyari iyon gayong maganda na ang nangyayari. Lumapit si Hiroshi kay Capeta at humingi ng tawad, bagaman galit sa nangyari ay sinabi niya na wala namang may kasalanan doon. Habang binubuhat ang sasakyan ay tinanong ni Hiroshi si Capeta kung magkano sa tingin nito ang magagastos. Naalala ni Capeta ang paalala noon ni Nobo na kahit anong mangyari ay iiwasang bumangga dahil bukod sa gastos ay sinabi ng mga iyon na mawawalan na siya ng tsansa na makapasa. Napaluhod na lang si Capeta habang iniisip ang sakripisyo ng mga taong naging dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Lumapit si Shige kay Shinkawa at nagpakilala bilang ama ni Capeta at itinanong kung disqualified na ba ang kanyang anak. Hindi makasagot si Shinkawa kaya sinabi ni Tanaka na kukwentahin nila ang kabuoang danyos ng banggaan at agad na ipadadala sa kanila ang bill. Tungkol naman sa mga bata, nakadepende sa magulang at anak ang pagpapatuloy dahil maaaring na-trauma ang mga iyon sa nangyaring banggaan at marahil ayaw nang magpatuloy. Tinanong naman ni Shige na kung magpapatuloy ay imposible bang makapasa ang bata. Sinabi ni Tanaka na hindi imposible pero tiyak na dahado iyon. Nakita nilang malungkot na naglalakad si Capeta at agad nila itong nilapitan para kamustahin pero wala itong kibo kaya sinabi ni Shige na may tiyansa pa naman ito. Maya-maya pa ay tinawag ni Tanaka si Shige para sa bayad sa pagpapaayos na aabutin ng 1.5 million yen. Laking gulat ni Shige sa laki ng halaga, at nakita rin nila ang lungkot ng pamilya ni Hiroshi. Napaupo na lang si Capeta pero nilapitan siya ng kanyang ama at tinanong kung kaya niyang gawin ang finals. Gagawa na lang umano niya ng paraan ang dapat bayadan kaya napatanong si Capeta kung paano niya magagawa ng paraan ang 2 milyong yen. Maging si Nobo ay nagulat sa sinabi ni Shige pero pilit nitong sinabi sa anak na huwag nang isipin ang tungkol sa pera at mag-concentrate na lang sa karera. Pero iniisip ni Capeta na hindi na siya makakapasa dahil nasira niya ang sasakyan kaya wala nang kwenta kung magpapatuloy pa siya. Pilit pinalakas ni Shige ang loob ng anak at sinabing kahit maliit na ang tsansang makapasa ito ay huwag pa rin itong susuko hanggang sa huli. Kaya naman hanggang doon na lang si Shige at sinabing buksan ni Capeta ang sarili niyang kinabukasan dahil hindi na siya makakasama mula ngayon. Mula ngayon ay gagawin ni Shige ang lahat ng makakaya niya para sa ikasasaya ng anak. Maging si Monami ay pinalakas din ang loob ni Capeta kaya sinabi na ni Shige kay Tanaka na magpapatuloy si Capeta sa finals. Kinausap ni Shinkawa si Capeta at sinabi ang oras nito bago nangyari ang banggaan. At tungkol doon sinabi rin nito na hindi talaga makikita ang unahan sa ikalimang kurbada na iyon, at kung may umiikot na sasakyan sa harap mismo sa sandaling umaatake siya, kaya sa palagay ni Shinkawa ay hindi talaga maiiwasan ang banggaan. Parte din iyon ng karera kaya hindi dapat matakot si Capeta. Muling nagpatuloy si Capeta dahil hindi naman siya disqualified. Sa pagpapatuloy ng karera ay mas nahigitan pa ni Noriko ang oras ni Capeta bago nangyari ang banggaan kaya iyon na ang naging pangatlo sa pwesto. Natuwa si Noriko nang malaman iyon at sinabi sa sarili na dahil lang mas mabilis si Capeta ng kaunti ay abang na ito kaya nauwi sa banggaan. Kaya wala umanong karapatan si Capeta na maging profesional kung hindi nito kayang gawin ang sinasabi dito, at tanging mga seryoso lang ang dapat manalo. Kinumusta naman ni Raiyo si Capeta at sinabing may pagkakataon pa naman ito sa finals. Maya-maya pa ay sisimulan na ang mock race final kaya inihanay na ang Group A ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa may pinakamababang segundo.
Natuwa si Nobo dahil maganda naman ang umpisa ni Capeta hanggang sa sinusubukan na nitong maunahan si Noriko sa kabila ng kalungkutan nito dahil sa nangyari. Napansin ni Shinkawa na bumalik na sa normal ang pagmamaneho ni Capeta dahil nalampasan nito ang panglimang kurbada kung saan ito na aksidente. Pero para kay Nobo ay may kakaiba kay Capeta dahil mukhang natataranta iyon. Hanggang sa napansin ni Nobo na iba ang linya ni Capeta. Kumpara sa iba ay mas matalas ang linya ni Capeta kaya mas nagiging mahirap iyon para dito. Nagtaka si Nobo kung bakit nagkakaganan si Capeta pero sinabi ni Monami na tumigil na si Nobo dahil baka may plano naman ang kaibigan. Para kay Nobo ay dapat magmaneho lang ng normal si Capeta pero kinontra ito ni Monami at sinabing dapat nga ay malampasan ni Capeta si Noriko at dapat maging kauna-unahan. Nasa ika-6 na lap na ang mga ito at nangunguna pa rin si Ishihara na sinusundan pa rin ni Raiyo, sumunod si Noriko at pang-apat si Capeta. Hindi makakapayag si Capeta na manatili na lang siya sa pang-apat kaya pilit nitong sinusundan si Noriko na napansin ang madalas na paglubog litaw niya sa side mirror nito. Pero hindi pa rin magpapatalo si Noriko dahil kinabukasan niya ang nakataya doon. Napansin ni Shinkawa na tumaas ang takbo ni Capeta hanggang sa naunahan na nito si Noriko pero sa pagliko ng dalawa ay muli na namang nauna si Noriko. Nang hinayang si Tanaka pero sinabi ni Shinkawa na tama lang ang paraan ng pagpasok ni Capeta ngayon. At kung makakabawi agad ito pagkatapos magpreno para na rin siyang si Naomi kung magmaneho. Sa unang corner ay nagtagumpay na si Capeta na maunahan si Noriko kaya siya na ngayon ang nasa pangatlong pwesto. Tuwang-tuwa si Monami at maging si Tanaka na nagsabing katulad nga ni Capeta si Naomi. Napansin ni Nobo ang kakaibang pagmamaneho ni Capeta at sinabing ibang-iba iyon kesa noong nagmamaneho pa lang ito ng kart. Huling 7 ikot na lang at halos 3 segundo lang ng pagitan ni Capeta at Raiyo. Ayon kay Capeta ay hindi siya susuko hanggat hindi niya naaabutan si Raiyo dahil sa karera ay walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari hanggang sa huli. Napansin ni Shinkawa na ginagamit ni Capeta ng patayo ang mga gulong at bago mangyari kanina ang banggaan ay nagmamaneho si Capeta ng parang nasa kart. Naalala niya na nabanggit niya sa meeting na ang mga gulong ng formula ay radial at mas malakas kapag patayo at sa lahat ay tanging si Capeta lang ang nagmamaneho ng ganon. Mas tumetalas na rin ang pagliko ni Capeta at tuwang-tuwa si Nobo dahil bumaba na sa 31 segundo ang oras nito ngayon. Ngunit hindi pa rin masaya si Monami dahil hindi pa niya nauunahan si Raiyo kaya hiniling na lang nito na magkaproblema si Raiyo. Para kay Nobo kung magpapatuloy si Capeta sa ganang bilis ay maaari nitong ibagsak ang 3 segundong pagitan. Gayunpaman ay hindi pa rin ito umabot kay Raiyo at sa tingin ni Tanaka ay hindi sapat ang 4 na ikot. Napansin din ni Capeta na kahit anong subok niya ay parang hindi siya lumalapit. Natutuwa naman si Oka para kay Raiyo dahil muli itong nakapagtala ng bagong bilis ng segundo sa pagmamaneho. Halos mawala na ng pag-asa si Nobo nang bigla nitong marinig na muling bumaba ang segundo ni Capeta at sa wakas ay pumasok na rin iyon sa 30-second range. Sa sobrang bilis ay hindi na masabi ni Capeta kung naiiwan siya o lumalapit na, at para sa kanya ay parang imposibleng umabot pa siya sa natitirang 3 ikot. Maya-maya pa ay 2 ikot na lang kaya napadasal na lang si Nobo. Sa circuit na iyon ay tanging sa unang kurbada lang posibleng maka-overtake si Capeta kaya kung hindi pa nito maaabutan doon si Raiyo ay talo na. Habang tuwid ang daan ay hinapit na ni Capeta ang pagpapatakbo pero nakita niyang lumiko na si Raiyo sa unang kurbada. Kaya naman mas binilisan niya pa at halos wala nang pakialam kahit ano pa ang mangyari. Pumasok sa isip ni Capeta nung panahong magkalaban din sila ni Raiyo noong kart pa ang gamit nila. At nang malapit na sila sa finish line ay si Raiyo pa rin ang pumangalawa. Nalungkot ang 3 pero inianunsyo naman ni Makoto na ang 3rd placer na si Capeta ang may pinakamabilis na segundo sa lahat ng mga estudyante na may record na 30.85 na segundo. Ang lahat ay namangha habang tuwang-tuwa naman si Tanaka. Hindi makapaniwala si Nobo sa kanyang narinig at maging si Oka dahil natalo si Raiyo ng isang batang lalaki na hindi man lang makapag-start ng makina nung unang araw. Pinati ni Shinkawa si Capeta na siyang itinanghal na pinakamabilis pero umalis ito nang walang imik. Hindi matanggap ni Capeta na muli siyang natalo laban kay Raiyo gayong parehas na ang gamit nilang sasakyan. Nang sumunod na araw, balik trabaho na si Capeta sa Cartland kung saan tinuturuan niya ang mga bata para sa 60-minute endurance race na gaganapin bukas. Nagtatalo ang 4 kaya pinayuhan ni Capeta ang mga ito na magkaisa bilang isang team. Kesa isipin kung sino ang pinakamahina, isipin na lang dapat nila kung paano sila magiging magaling at sa anong pagkakasunod-sunod nila dapat ibigay ang baton. Dahil sa sinabi ni Capeta ay nagkasundo na ang 4 na bata.
Huling naalala ni Capeta ang araw ng kanyang audition kung saan sinabi sa kanila na kung sino ang pinakamalakas ay siyang makakaligtas. Ang huling proseso ng pagpili para sa scholarship ay gaganapin sa loob ng 1 buwan. Isa sa kanila ang mapipiling umabante sa susunod na hakbang kaya pinaghihintay lang sila hanggang sa kontakan na sila. Ngunit dahil pinaalalahanan na siya na iwasang bumangga dahil mawawalan na siya ng tsansang makapasa ay nalulungkot si Capeta. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya ngayong wala na siyang cart. Samantala, patuloy ang pagpapractice ni Naomi at napag-usapan nilang mag-ina na si Capeta ang itinanghal na pinakamabilis pero mas angat pa rin si Ryu ng Garage Hill. At dahil bumangga si Capeta ay iniisip ni Minamoto kung anong gagawin ni Capeta kapag hindi iyon nakapasa dahil wala na rin naman iyong cart. Pero dahil may sarili ding dapat isipin si Naomi ay sinabi nitong wala na siyang pakialam doon. Sa Persec Motorsports, habang abala sa pag-uusap sina Tsubomaki at Komazawa ay tinawag ng isang babae si Tsubomaki dahil may tawag umano ito mula sa head office ng FSRS. Nagtaka si Komazawa kung tungkol saan iyon. Samantala, isang tawag ang natanggap ni Nobu mula kay Tanaka at laking gulat nito nang sabihin ni Tanaka na kung sakali na mapili si Capeta sa final selection ay wala na silang babayadan sa nangyaring insidente ng banggaan. Kinumpirma iyon ni Tanaka pero iyon ay kung mapipili lang si Capeta. Habang nagpapahinga sina Shige at Miura ay napatanong si Shige kung sa tingin ba ni Miura ay malakas ang alon sa Atlantic at Indian Ocean, bagay na ipinagtaka nito. Palubog na ang araw at abala pa rin sa trabaho si Capeta nang biglang dumating si Nobu para ibalita ang pinag-usapan nila ni Tanaka, at sinabing ipaubaya na ang lahat sa kanya dahil may gagawin siya tungkol doon upang maging F1 driver si Capeta. At dahil nagtitiwala si Capeta sa kanya ay ipinaubaya na nga nito kay Nobu ang lahat. Nakita ni Kay ang pag-uusap ng dalawa at natutuwa siyang makitang ganon ang samahan ng magkaibigan kaya hindi niya maiwasang mainggit. Samantala, nagsimula na ang pangalawang trabaho ni Monami bilang isang model ng mga damit. At nang matapos ang photoshoot ay sinabihan siyang sa 1 linggo ulit. Naupo na si Monami dahil wala na siyang magawa nang biglang lumapit sa kanya si Tamaki para kumustahin siya. Maya-maya pa ay sumakay na ng tren si Monami para umuwi, at nang makababa sa istasyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nobu tungkol sa pagkakaroon ni Capeta ng pag-asa sa scholarship. Habang naglalakad ay napaisip si Monami kung kaya niya pang ipagpatuloy ang trabahong meron siya ngayon. Nang bigla siyang mapadaan sa isang lalaki na nag-gigiterias sa tabi ng kalsada. Nilapitan niya iyon at pinalakpakan ang lalaki. Natuwa yun dahil nagustuhan niya ang tugtog at nag-request pa si Monami ng ibang tugtugin sa kanaupo sa tabi ng lalaki. Habang tumutugtog ay kanya-kanya sila ng gawain ng mga oras na iyon. Napakanta na si Monami hanggang sa dumami na rin ang natuwa sa kanila kaya laking gulat nito nang magpalakpakan ang mga iyon. Sa sobrang hiya ay nagpasalamat na si Monami at agad na umalis. Pagod na pagod si Monami sa layo ng kanyang tinakbo at habang nagpapahinga ay may naisip siya tungkol sa pagkanta. Kinabukasan, kakagising pa lang ni Shige pero nagpapaalam na si Capeta para pumasok sa trabaho at naipaghanda niya na rin ng pagkain ang ama. Malungkot habang naglalakad si Capeta nang makita siya ni Monami kaya agad siya nitong tinalakan dahil maitataboy daw ng pagiging malungkot ni Capeta ang swerte. Pinagtawanan na sila ng mga tao kaya umalis na si Capeta. Sa Onbara Cartland, inya-anunsyo ni Kamada ang resulta ng time trial ng mga bata mula sa qualifier. Pero nalungkot ang Team Cherokee nang malaman na pantatlo lang sila sa huli. Sinabi ni Capeta sa mga bata na ang oras sa qualifier ay base sa bilis ng driver ng team kaya huwag umano ang mga itong panghinaan sa umpisa. Pero nawawalan pa rin ng pag-asa ang mga bata na mananalo pa sila. Biglang lumapit si Minamoto kay Capeta at hiniling na makausap ito. Kinumusta nito si Capeta bilang team manager pero itinanggi ni Capeta na manager siya ng mga bata at sinabing tinuturuan niya lang ang mga iyon para maging magaling sa finals. Natawa na lang si Minamoto at saka sinabi kay Capeta ang pakay niya. Huli niya itong tinanong kung nais ba nitong sumali sa team nila dahil hindi na nila nakakasama si Naomi ay nais niyang si Capeta ang magturo sa mga batang driver nila at maaari ding maipagpatuloy ni Capeta ang pakikipagkarera. Dahil hindi makasagot si Capeta ay tumayo na si Minamoto at sinabing ipaalam na lang sa kanya kung magbabago ang isip nito. Ipinagpatuloy ni Capeta ang pagtuturo sa Team Cherokee. Maya-maya pa ay nagsimula na ang karera. Dahil sa pagkataranta ni Mika ay bumangga ang kart ng Team Cherokee dahilan para maging kahuli-hulihan na sila. Sinabi ng tatlo na pwede nang magretiro si Mika pero sinabi ni Capeta na simula pa lang naman iyon ng karera kaya wag silang sumuko agad. Ngunit nainis ang mga bata dahil napaghulihan na sila at imposible umanong makaabot pa sila. Nang biglang makita nilang nagpatuloy pa rin si Mika hanggang sa makipagpalit na ito kay Satoru.
Naiyak at humingi ng tawad si Mika pero sinabi ng mga ito na kahanga-hanga pa rin ang ginawang pagpapatuloy ni Mika. Nang biglang ay anunsyo na ang dalawang nangungunang team ay nagkabanggaan kaya naman nagkaroon ng tiyansa ang ibang team para manalo, bagay na ikinatuwa ni Capeta. Samantala, sinabi ni Monami kay Tamaki na lilipat na siya sa pagkanta, bagay na ikinagulat nito dahil nasa landas pa siya bilang Burabia model. Sinabi ni Monami na nung una ay sinimulan niya iyon dahil sa pera pero ngayon ay nakita niya na ang bagay na gusto niya talagang gawin. Dahil mukhang nakapagdesisyon na si Monami ay wala nang magagawa pa si Tamaki kaya pumayag na ito, kaya nagpasalamat ang dalaga. Sa huling yugto ng karera, muling nanguna ang Team Black Bear na sinusundan ng Team Auto House at ang nakakagulat ay nasa pangatlong pwesto na ngayon ang Team Cherokee na kanina ay nasa pinakahuli. Samantala, gulat na gulat naman si Nobo nang makatanggap ng tawag at sinabing natanggap si Capeta sa panghuling pagpili, kaya napasigaw ito sa tuwa. Nagawa ng malampasan ng Team Cherokee ang Team Auto House kaya tuwang-tuwa sina Capeta, at gayon din naman si Nobo na hindi pa rin makapaniwala sa natanggap na balita. Naisip nitong tawagan si Capeta para ibalita pero hindi iyon sumasagot dahil sa init ng laban na pinapanood nito sa Anbara.